Pansyero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, June 26, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 7 kumpanya sa Pilipinas pasok sa 2026 Forbes Global 2000 list. Pagkuha ng temporary visa para sa mga Pilipinong nais bumisita sa Japan, nananatiling libre. Panibagong pag-atake sa isang school sa Leyte na pigilan. Mary Grace Piatos ihaharap sa na testigo ng prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara. Rugby boy, inatake ang mga pasahero ng isang jeep sa Muntinlupa, arestado. Total ban sa paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa Cebu, ipinatupad. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Kasap ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. 7 kumpanya raw po dito sa Pilipinas ang pasok sa 2026 edition ng Forbes Global 2000. Nanguna sa mga Philippine firms ang SM Investment Corporation na nasa rank 1029. Sumunod naman ang BDO Unibank, rank 1082. Top Frontier Investment Holdings, rank 1170. International Container Terminal Services Inc., rank 1375. Metropolitan Bank and Trust Company, ito yung Metrobank, Kises, ano? Nauna kanina, pangalawa yung BDO. Ayan. Ang Metrobank ay pang 1,383. Ayala Corporation, 1,532. At ang Manila Electric Company, ang Meralco. Uy, Pasok! Aba, laba tayo dyan, Manong Joe. Pang rank 1,704. Nirarango ng Forbes Global 2000 ang mga kilalang kumpanya sa buong mundo batay sa 4 na metrics. Kasama rito ang sales, profits, assets at market value. Naku, napasok ang Meralco. oh. So parang yung lalong inis na inis sa mataas na bayarin sa kuryente. Sinasabi ko na nga be. Kaya kayo lumalaki. Kaya no. Samantala, para sa mga mahihilig mag-tour, maglakwat siya. Aha. Mananatiling libre ang temporary visitor visa para sa mga Pilipinong bibisita sa Japan ng 70 ganun ba? araw. Nitong nakaraan kasi di ba may balitang ang laki ng times 5 Times 5. ang sa visa. Oo, yung around 1,000 magiging 5,000 na daw. Ngayon? Pero ginawa po ng Japanese Embassy ang paglilinaw matapos na mag-anunsyo ang Japan ng pagtaas nga ng visa fees para sa ilang mga bansa. Pero ayon po sa embahada, hindi kasama dito. Hindi kabilang dito ang mga Pilipino. Ayun!
Naku, napakagaling naman talaga. Alam mo, talagang nagagaling at ang babait ng mga Japanese national. oo. Mga kaibigan natin yan eh. Oo. So, hindi pala kasama ang Pilipinas. Yes. Sa tinaasan ng visa fee. Oo. Ayan. Ang Sige sabi nga ay libre. Libre. Ang tanong ng iba, bakit? Di ba may bayad? Ito po ang sagot. Ang kasalukuyang binabayaran Ay. sa temporary visitor visa para sa mga Filipino ay yung 800 pesos service fee Ayun. sa VFS Global. BFS, oo. Yan. Oo. At nananatili... Tsaka syempre, yung singil ng mga travel agencies, na nagpo-process, tumutulong. Ay, mahirap din naman kasi ang magproseso ng mga ganyan. Tsaka dadaan ka talaga sa travel agent. Pag Japan, hindi ka diretsang... Hindi na katulad dati na diretso na. Kailangan sa travel talaga, agency. hindi, alam ko, parang ever since, nung una, meron lang silang piling travel agency. Mga isa, dalawa lang. Ngayon, marami na. Oo, pero mag-iingat pa rin kayo doon sa mga travel agency. Maraming mga ano dyan. Pero Maraming para mga scam. makasiguro kayo sa travel agency, anong travel agency? Book Now, Ayun. Travel and Tour. Yan, ha? Hindi ko pa sinenyasan yan, ha? Samantala, nananatili po naman na ang bayad doon sa single entry long term. Long term ito, ha? Nagkakahalaga po ng 5,750 habang 11,550 pesos naman sa multiple entry long-term visa. Magkano sa multiple? Sa multiple ay 11,550. Mahal. Long term. Long term. Yan yung... Higit sa 70 araw. Ganun ba? Ganun. So yung 90 days libre pa rin. Libre pa rin. Yung single entry. Single entry. Tayo rito kapag nag-apply tayo dati 5 years 5 years, 10 years. So yun yung masasaklaw na. Mukhang masasaklaw na yun. Mako-cover na Pero yun. kung gusto mo lang naman na papasok ka Isa doon, lang. 70 araw. Yung 3 months lang o baka nga 5 days lang. Maximum karaniwan 5 days lang. Oo. Pero yun libre yun. Walang so ang may bayad ay yun ang multiple, yung multiple Yes. na long term. 5 years o 10 years. Sige nga. 6:10 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Napigilan ng PNP CIDG ang posibleng panibagong pag-atake sa isang paaralan dyan sa Tolosa, Leyte na ang sospek ay isa ring 14 anyos, grade 10 student. Kinumpirma ito ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng tip mula kay Senator Bam Aquino hinggil sa post ng isang estudyante sa Tacloban na nagpaplano ng mass shooting sa Tolosa National High School, Leyte. Yun, ginagaya yung naunang pangyayari. Oo. Sinabi ni Remulla na kaagad namang natagpuan ang bahay ng estudyante na kinilalang si Jasmine na tulad ng 2 minor de edad na unang namaril ay mahilig din itong maglaro ng gore box. Naku, ayan na. Wala namang nakitang ebidensya ang CIDG na may access sa baril itong si Jasmine o merong organized plot kaya matapos itong isailalim sa investigasyon ay pinalaya rin. At sila, amin back sa report box. So yung game na yan, sa mga magulang, alam ko rin yung mga magulang kasi napakadelikado yun. Ayun. Yung gore box talaga. Pero ayan di ba? Sabi ng DICT, binan na nila. Oo. Temporarily banned. At gumagawa pa sila ng kaukulang aksyon tungkol dyan. Ang sabi ni DILG Secretary Remulla, isusulong niya na talagang maban na. Maban na. Oo. Totally ban. ban na. Pero ito, nakapaggawa daw ng mga dummy accounts sa Facebook. Itong bata. Madali namang gumawa ng dummy accounts Yan, tinan mo na, ikaw na mismo nagsabi. Oo. Yan ang sinasabi natin Dapat dapat kumikilos ang gobyerno at nire-require na ang mga social media, yung Facebook, Instagram, TikTok na yan, na tumulong sa pagsugpo o para maiwasang makagawa ng ganitong mga karahasan sa pamamagitan ng one person, one account. Yes. Tsaka verified account talaga kailangan. Yung bang makakapagbukas ka lang ng account kapag ikaw ay may ID
Oh, yan. Government issued ID o school ID. At kapag yung pangalan mo at picture mo ay nakagawa na ng isang account, hindi na pwedeng Hindi na pa pwedeng gumawa pa ng iba. ng another account. Halimbawa, Isa pa na mukha mo tapos gagawa ka ng ibang account. Bawal di ba? Oo. O kaya pangalan mo pero yung mukha mo pa rin ang nakalagay na picture, di ba? At may AI naman yan eh. May madaling madidetect ng Ang galing-galing na ng mga AI ngayon eh. Kaya nga eh. Bakit pinapayagan pa rin ng Facebook o ng iba pang mga social media platforms na nakapagbubukas na nagagamit tuloy sa Mga ganyang kalokohan, sa panloloko, sa karahasan. Dapat nire-require, kailangan pa bang batas dyan? Mario Joseph naman kapag init ng ulo'y kaaga-aga eh. Relax lang. Samantala, nanawagan naman ng Commission on Population and Development o CPD sa mga magulang na mas paigtingin pa ang tinatawag na digital parenting. Ito'y kasunod po ng madugong insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay CPD Executive Director Lisa Grace Bersales, hindi lamang pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan ang responsibilidad ng mga magulang. Mahalaga rin ang aktibong paggabay sa paggamit ng internet at social media sa kanilang mga anak. Hinikayat din ng CPD ang mga pamilya na magkaroon ng open communication tungkol sa wastong paggamit ng social media. Pag-iwas sa cyberbullying, responsible online behavior at mag-iingat din sa pagkonsumo sa digital content. Binigyan din nito na ang kahalagahan ng pagiging emotionally present ng mga magulang at ang agarang pagtukoy sa anumang pagbabago sa ikinikilos o pag-uugali ng kanilang mga anak. Ayun. Kung marunong na yung magulang, ang hirap pati yung magulang hindi alam eh. Ayun. Talagang lulong na lulong sa social media eh. Alam mo, nagbasa-basa ako ng mga tips sa mga ganyan. Yung sabi nga yung social media, kailangan kapag ni-restrict mo ang anak mo na kumbaga limitado ang screen na time, dapat ikaw rin ginagawa mo 'yon. At the same time, kailangan kung hindi ka man, 'di ba maraming mga magulang hindi techie. You lead by example. Ikaw mismo makita ng anak mo. Tsaka 'di ba yung maraming magulang hindi naman techie, hindi naman alam yung mga online game na yan. Open communication ang dapat. Ayun. Mas lalong kapag tinitiktikan mo sila, mas lalong magtatago ang mga anak kung anong ginagawa nila. Ayun. So dapat talaga unang turuan ang mga adult. Yes. Mga magulang. Dapat siguro mag-aral din ako niyan at mabantayan ko yung mga anak ko sa kisses eh. Na sa pagbaka may sa social media. Oo. Kaya lang mga 30 anyos na rin eh. Mabantayan ko pa rin ba yun? Hindi, kwentuhan lang. Ano bang nilalaro mo? Di ba? Yun, lalo na yung mga bata talaga, yung mga minor de edad. Yun talaga ang dapat na nasusubaybayan. At syempre, unang dapat na makaunawa niyan yung magulang. Kapag hindi alam ng magulang yan, anong i-share niya? Anong kanyang pagbabantay na gagawin sa kanyang anak? ACS Balik. Alas 6:16 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Sa ibang balita, hinamon ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ang kampo ni Vice President Sara Duterte na iharap si Mary Grace Piatos sa impeachment trial upang tuluyang malinawan ang isa sa mga pinakamainit na issue kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos matapos itong lumabas sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa pag-liquidate ng confidential funds ng OVP. Paano nga kaya kung biglang may lumutang, Oo. Meron palang ganung... Meron pala talagang Mary Grace Piatos. Piatos. Pinaghalong restaurant at isang kukutin. Yung, pero sinabi na ng PSA na wala daw ganung pangalan. Eto nga yun. Oh. Ayon sa Philippine Statistics Authority, wala silang nakitang birth record para sa nasabing pangalan, kaya nagkaroon ng pagdududa kung totoong tao nga ba ang nakatanggap ng pondo. Kinumpirma ni Congressman Chua na kabilang si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigo ng prosecution bilang isang material witness sa confidential funds. Sinabi ng kongresista na kapag walang Mary Grace Piatos na lumutang, ibig sabihin,
ay bogus ito at kung lulutang naman ay maaari nila itong i-cross-examine. Paano kaya kung ang palagay ko magiging depensa rito ng kampo ni Vice, ni VP Sara? Alias lang yan eh. Alias lang yan. Kaya nga namin nilagay na alias lang para hindi makilala dahil confidential informant. Oo. Sino ngayon yan? Si Kisses Habson yan. Pwedeng ganun baka na naman rin, sa ano, Di ba? hindi Oo. ba sa mga hearing, sa committee hearing sa committee hearing, di ba may mga pinapalabas na witness na hindi pinapakita ang itsura. Ayan, Baka pa pwede naman ganun ang gawin. Kaya nga, pwedeng ganun ang gawin, nakatago, pero sasabihin nila na ang totoong pangalan nitong si Mary Grace Piatos ay Kisses Habson. Ayan. Di ba? Pwede nila, palagay ko, Ganyan ang mangyayari. Muna, parang naturuan yata natin ang gagawin yung depensa. Samantala, itinuturing ni House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na isang tagumpay para sa prosekusyon ang 5 araw na pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, tumagal ang pagmamarka ng mga ebidensya dahil tumanggi ang depensa na gumamit ng magkaparehong markings para sa mga dokumentong gagamitin ng magkabilang panig. Mahigit na 4,000 dokumento ang minarkahan ng prosekusyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds mula sa tanggapan ng Department of Education, pero dahil sa hiwalay na pagmamarka ng depensa, umabot ng halos 8,000 ang kabuang markings. Ayon naman kay Joel Chua, mas tumagal ang proseso dahil kinailangang lagdaan ng prosekusyon, depensa at clerk of court ng Senado ang bawat dokumentong minamarkahan. Ayun. So natapos na rin pala. Finally, natapos sa na wakas. Mukhang natapos na. So, hindi totoo yung sinasabing puro pre-trial conference na lang ang mangyayari. Hindi, kasi ang target yata nila, pagdating ng Monday, mapirmahan na yung pre-trial order. Okay. At least, para, kasi ang schedule natin ay by July 6. Kaya pa naman daw. Kaya pa ay makapagsimula na ang trial. So, hindi puro pre-trial conference. Natapos na. At ngayon ay konti na lang, trial na mismo na siyang inaabangan, kapanapanabik, ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Susunod! Tito Boy! Naku, rugby boy, umatake. Nanakit na mga pasahero dyan sa Muntinlupa. Alamin natin ang mga pangyayari dito sa ACS Balita. alas 6:20. This time, kalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Arestado ang isang lalaking rugby boy na nanakit ng mga pasaherong lula ng isang jeep sa Muntinlupa. Naku, ito pala yung nangyari, Sumampa pala, pumasok, Yan. Sumakay sa jeep. Tapos pinagsusuntok yung mga pasahero. Oo. Mario Sepano. Ayan, Ang mga pasahero dyan, nag-iiyakan na eh. Oo, yung may mabutit may lalaki, may lumalaban na lalaki, ayun, bumabalik pa. Pero ang tawag dito parang umayaw na rin yung lalaki. Ayun, dahil may edad may edad na yung lalaki, Ayan na, Yan. Nakus, Mario Josep, talagang pinagsusuntok yung mga pasahero, Si mamang jeepney driver naman kasi, ayaw pang paanda rin din kasi yung jeep para... Nakatigil ito, itong jeep. Oo.
Ay, dapat, ay, tinatadyakan pa yung isa, oh. Ay, sus, Mario Josep. Ayan, oh. Oo. Eto, sa video ho na napapanood natin ngayon, makikita ang suspect na walang suot pang itaas na pinagsusuntok at pinagsisipa ang mga pasahero ng jeep. Nanlaban naman ang dalawang matandang lalaking sakay ng jeep at nakiusap pang tumigil na, ngunit hindi nagpatinag ang suspect at patuloy sa kanyang pananakit. Maririnig din sa video ang sigaw ng mga pasaherong babae na nooy nanginginig at nagiiyakan habang nangyayari ang pag-atake. Sige nga, i-play nga natin with audio. Kaya ba with May audio ba yan? Ayan, oh, grabe, oh. Tingnan mo ito. Kaya ba with audio? Wala. Ayan, Kaya lang siya nakababae dahil merong pang, ano yun, hindi 2x2 yun eh, pero yung mas maliit pa sa 2x2. Parang kahoy na mahaba na pinampukpok sa kanya. Mabutit may nakuhang, wala talagang sound dito, Het. Paandarin mo na kasi! Paandarin mo na! Dahil mo mo! Dahil takbo mo na! Naglakay na nga ako eh! Tama na po, tama na! Tama na! Tama na! Tama na po! Tama na, parang ako na! Dapat yan yung driver mismo ang kung nakatigil siya yung bumaba at inawat at hinuli niya itong bata lang no? Oo, bata lang. Medyo malaki lang ang matangkad lang. Ano ginawa nung driver? Mario Josep, Feeling ko yan yung mga nasa paradahan. Sa Muntinlupa kasi maraming paradahan. Kapag umandar ka, marami ding namamalimos doon. Kaya nga, ito nananakit na Oo. Diba? Yung jeepney driver, dapat umaksyon siya kaagad yan. Agad naman hong nadakip ang suspect matapos ang insidente at siya naharap sa kasong physical injuries. Nabatid na ang suspect ay madalas makitang pagala-gala doon sa lugar na yon at sumisinghot ng rugby. Samantala, bawal nang gumamit ng cellphone sa loob ng mga paaralan sa bayan ng Dumanuhog sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Mayor Gungun Gika, inatasan na niya ang mga guro na kumpiskahin ang mga cellphone ng mga estudyanteng mahuhuli na gumagamit nito sa oras ng klase. Ayun. Bantay sarado na rin niya ang mga internet cafe kung saan ang mga grade 10 students pababa ay papayagan lamang na magtagal dito hanggang alas 8 ng umaga habang ang ibang mga minor ay hanggang alas 10 ng gabi. Bilang karagdagang seguridad sa mga paaralan, babantayan. Minor hanggang alas 10 ng gabi? Oo, hanggang alas 10. Gabi na yun Tulog na ako nun Mario Dapat Josep. mga hanggang 7. Yan, pwede pa. Tsaka minor, di ba? Dapat yan alas 5 pa lang nasa bahay na. Yung iba kasi mga kinakatwiran gumagawa pa ng project, assignment. Yan ang karaniwang palusot ng ibang mga loko talaga. Pero marami na ring eskwelahan talaga ang nagbabawal ng cellphone. Pwede kang may cellphone pero during classes ay bawal. Oo. Meron namang iba talagang bawal sa eskwelahan. Bawal Meron naman ganun. talaga yun lalo na kapag nagkaklase. Paano ka matututo sa teacher kung nakaharap ka sa cellphone? Pero kapag in between classes, pwede ba? Kapag ka mga recess. Pwede kaya. Siguro, Yung baka iba yun, binabawal pwede. din. May mga eskwelahan na sobrang higpit talaga. Talaga? Binabawal din yung Bawal ganun. talaga. As in, So, bawal pumasok sa school ang cellphone. Dapat siguro isa rin sa dapat na pag-isipan yan. Sa iba naman kasi ang communication yun, parang yun ang means of communication nila sa paghahatid, pagsundo Totoo yan. sa mga anak nila. Ayan,
Bilang karagdagang seguridad daw po sa mga paaralan, babantayan ito ng mga security personnel 24/7. At ang mga magulang at guardian ay maaari lamang pumasok ng school premises kung otorisado ng school admin. Ayan, Bukod dito ay mahigpit na rin ay pinagbabawal sa bayan ng dumanhog ang paninigarilyo. Ay dapat naman talaga ng mga edad 21 anyos pababa. Ang mga nabanggit na mas pinaigting na school security at protocols ay kasunod ng madugong shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na kumitil sa buhay ng 3 estudyante. Sino mo na yan? Sumikat tuloy. Anong bayan yan? Dumanuhog, Cebu. Pero actually, sa bagay, yung mga... samantalang may marami nang gumagawa niyan. Oo, yung mga pinaigting. Sumakay lang siya, sumunod lang siya. Oo, yung mga pinaigting siya pa nilang naging mga bida ngayon. batas dyan, matagal na naman talagang bawal yun. Diba? Tsaka yung mga paghihigpit na yan sa mga eskwelahan, talagang dapat ginagawa yan. Sa ibang balita, inaprobahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang Private Basic Education Voucher Program upang mapalawag ang oportunidad sa edukasyon ng mga estudyanteng Pilipino. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D, ang pagkakaproba sa nasabing panukala ay isang mahalagang hakbang upang mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na edukasyon. Bukod dito, sinabi ni D na mabibigyan din ito ng mas maraming pamilya ng mas malawak na pagpipilian sa edukasyon habang pinatitibay ang mahalagang papel ng mga pribadong paaralan bilang katuwang ng pamahalaan sa nation building. Inaprobahan ng BICAM ang reconciled version ng House Bill number 4744 at Senate Bill 1981 matapos pagtugmain ang mga probisyon ng dalawang panukala. Binigyang din ni Speaker D na layunin ng panukala na matiyak na bawat Pilipino ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral ng dekalidad na edukasyon anuman ang kanilang kalagayang pinansyal. Nasabat ng mga otoridad ng Bureau of Customs, Port of Cebu ang 11 40-foot container vans na naglalaman ng mga illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 860 million pesos. Kasunod dito ng ikinasang operasyon ng BOC, katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Bureau of Internal Revenue sa isang container yard sa Barangay Bakayan sa Cebu City. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nakikipag-ugnayan na ang Port of Cebu sa mga opisyal ng shipping line para matrack ang origin ng mga naturang shipment. Una rito ay nasamsam din ang kawanihan ang nasa 1.7 bilyong piso na halaga ng illegal na sigarilyo sa isang pribadong pantalan sa Maynila. Iginit naman ni Nepomuceno, hindi titigil ang BOC sa pagsugpo sa mga illegal na kalakalan ng sigarilyo na nagpapahina sa mga lehitimong negosyo sa bansa. Ipinagutos na Education Secretary Sani Angara ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa paaralan sa buong bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Nakipagpulong ang kalihim sa mga opisyal ng Philippine National Police, Bureau of NBI o National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para paigtingin ang seguridad sa loob ng paaralan at sa digital space. Kabilang sa mga agarang hagbang ang pagsasagawa ng nationwide school safety audit, pagdaragdag ng presensya ng mga pulis. Pero hindi sa loob ito, sa labas, sa paligid. Pag-review ng polisiya sa school safety, pagbili ng handheld metal detectors at pagkukumpuni ng mga bakod sa mga pampublikong paaralan. Nikayat din ng Department of Education ng mga local school board na gamitin ang Special Education Fund para sa mga programa sa seguridad sa paaralan. Nadagdagan pa ang mga kongresista na nagsusulong para imbestigahan ng Kongreso ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City matapos na maihain ang 3 resolusyon na naglalayong suriin ang insidente at mga posibleng pagkukulang sa mga umiiral na batas. Layunin ng House Resolution number 1155 na inihain ni Navota City Representative Toby Chanco, alamin ang mga pangyayaring nagbubunsod sa insidente at tukuyin ang posibleng puwang sa batas tulad ng school safety, firearms regulation, child protection at juvenile justice. Ayon kay Chanco, dapat ay masagot kung paano nakakuha ng baril ang mga menor de edad kung may mga babala
na hindi napapansin at kung sapat ang kahandaan ng mga paaralan upang maiwasan ang katulad na trahedya. Samantala naghain din ng House Resolution number 1153 sina Chel Jokno, Percival Sendanya, Dada Kiram, Ismula at Kaka Bag-aw upang imbestigahan naman ang insidente. Binanggit sa kanilang panukala ang ulat ukol sa posibleng matagal na pambubuli, social isolation at paggamit ng online game na Gorebox na isa sa mga suspect, kaya nananawagan sila ng pagsusuri sa posibleng epekto ng mararahas na online content sa kabataan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ako naman po, Kisas Habson. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Maricaban Pasay. Aba, napakaswerte ng mga taga Maricaban. Madalas maikutan ni Sherwin. Oo. Ha? Ano kayang binabalik-balikan ni Sherwin Alfaro diyan sa Maricaban? Barangay 179 Maricaban, andyan ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity, mamimigay ng pera. Ayan kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o anumang gadget na ginagamit ninyo sa pakikinig, panonood ng DZRH. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay... Struck. Ano? Struck. Struck? Ayan. Ano ba yung struck? Sinuntok ka. Sinapak. Struck, past tense ng strike. Ayan. Struck. Ayan, no? Saan daw ba galing yan? Saan napulot ni Sherwin yung word of the day na yan? Abay, nabuhay na naman yung issue tungkol sa pananapak ka ni Nino? VP Sara noong siya ay mayor pa ng Davao doon sa sheriff na maghahatid ng order sa isang demolition doon. Ba't naman nabuhay yan? Yan 15 taon na nakalilipas. Ito pala video. Tinan mo nga naman ang RHTV, napakabilis kumilos. Ito Ayan. kaagad Ito Ayan kaagad yan yung batang-bata pa si VP Sara dito. Si Ayun, Mayor Sus pa. Mariosep. Yun. Ay, Sus Dami. Mariosep. Yan. Nagkakaharap sila tapos sa gitna ng napakarami, ano yata ito, demolition. Demolition. Tapos parang pinalapit niya pang gano'n kinawayan niya. Parang halika nga. Sige, tingnan nga natin ulit yung parting yun. Sige nga, balikan natin. Ayan yan, nag-uusap muna. Nag-uusap-usap. Si VP Sara yung nakasuot ng kulay. Ayan. Halika Uy, si Mario Joseph. Sunod-sunod, Ang dami ano? yun. Oo. Anong kulay yung suot ni VP Sara na yun? Ano ba yan? Sky blue? Parang light blue na polo shirt. Ayan, at medyo payat pa siya diyan. Sabagay, medyo payat pa rin naman ngayon si VP. At ganun pa rin, maikli pa rin ang buhok. Ay, bakit nga ba Pero nabuhay? batang-bata pa diyan. Yan. Si VP Sara. Bakit nga ba nabuhay ang issue Bakit na nga yan ba? at video na yan? Yan ay Bakit? dahil haharap daw po bilang witness sa impeachment trial laban kay VP Sara ang sheriff na kanyang sinapak. Ito sinapak na to? Oo. Ganun ba? Haharap o pinahaharap? Pinahaharap. So isa siya sa mga witnesses ng prosecution. Bakit naman? Ano naman ang kinalaman ng sheriff? Ayun ang dapat nating malaman sa Vice impeachment. Mayor pa lang naman dyan si VP Sara. Ano bang baka may kinalaman sa pag-uugali? Hindi pa siya Hindi pa siya vice presidente. hindi pa siya impeachable official ng time na yan. 15 years ago nga, yung nangyari yan 2011 sa isang demolition dyan sa Davao. At si VP Sara noon ay Vice Mayor naman. Tama ba? Siya ba mayor o Vice Mayor? Alam ko mayor siya niyan Mayor Oo. nga pala. Siya sa mayor. Tapos may nangyaring demolition. Ay, sinasabunutan pa pala, no? Ay, sinabunatan pa ba? Nakita ko sa video eh. Oh, sinabunutan pa pala. Oo. May pumipigil na. oo nga, Kita mo? Tapos tsaka ginungod-ngod. Nako. Ang tanong, anong kinalaman yan sa pagiging pangalawang pangulo ngayon at sa impeachment ni VP Sara? Mamaya nga, magtanong tayo dyan. Baka naman parte lang ng mga paninira sa mga Duterte.
Kaya nila ginagawa yan. Bubuhayin ang mga nakaraan para sirain ang isang tao. Ayan, Mario Joseph. 1, 2, 3, 4. 5. Limang suntok Lima yun, yata 5. yung pinakawalan na yun. Tapos sinabunutan, tapos inginungod-ngod. Ayan, tingnan. Sige, alamin natin. Bakit yan binubuhay? Mayor pa si VP Sara niyan. Bakit gagamitin yan ngayon kay VP Sara? Ayan. Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:42. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tinapos na kagabi ng prosecution at depensa ang marking ng mga evidence and exhibit sa isinagawang 5 araw na pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito inaasahang magsisimula na o masisimula na sa July 6 ang impeachment trial sa mga kasong culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mabibigat na krimen. Sa huling araw ng pre-trial, pinagtibay ng House Prosecution Panel ang pinal na listahan ng 57 testigo sa impeachment trial. Kabilang ang isang dating sheriff sa Davao na sinuntok ng noon ay Mayor Sara Duterte dahil sa hindi pagkakaunawaan sa demolisyon. Ayan, ito ho. At ito yung... ay, sus, Mario Joseph, inulit yung video. Napanood ko tuloy ulit. Isang dating aide nito at si Mary Grace Piatos na nakinabang daw po sa confidential funds. Sa 57 pahinang pre-trial brief, kinuhang witness ang dating sheriff na si Abe Andres para ma-establish ang isang pattern ng marahas na pag-uugali ni VP Sara. Sa likod ng aligasyon na may plano itong ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Totoong Friday na ho ito. Mga textmates, mga text partners, baka hindi pa rin kayo maniwala. Sabihin nyo Friday. Hindi naman Friday ngayon. Lagi na lang sinasabi ng 2x2, Friday, hindi naman Friday. Ay di ba? Kapag Friday, kapag sinabi nating Friday, parang sumisigla ang katawan natin. Parang bukas kaagad pahinga na. Ayan, no? Lalo na yung mga talaga namang nagsisikhay. Mga ulo ng tahanan, mga ama at ina ng tahanan na nagtutulong para maitaguyod ang mga pangangailangan sa buhay. Sa hirap ng buhay ngayon,
Di ba? Maraming ganyan na nagiging sitwasyon. Nga pala, habang humahabol ho si Kumbachero, habang hindi nakakahabol, ang kasama naman natin ngayon ay si Kisses. Ayan. Si Kisses Habson. Ayan. Morning ulit. Ayan. Ang merong sinisimulang programang, ano tawag doon sa programa ninyo ni Mother? Balik Alindog program. Balik Alindog program. Oo. Ayun sinasabi ko, di ba, nagtutulong ngayon ang mga mag-asawa para makapaghanap buhay, may taguyod ang mga pangangailangan ng pamilya. Meron dyan, parehong nagtatrabaho. Meron namang iba, nanay lang ang nagtatrabaho. Pero yun, hindi magandang senaryo yun eh. Yung babae nagtatrabaho, tapos yung lalaki ang Nasa bahay. Anong tawag sa ganon? Anong tawag sa ganon? May tawag sa ganon eh. Hindi ideal eh. Kasi kahit sa Biblia, ang sinasabi, ang lalaki Dapat ang naghahanap buhay. Bagamat may mga setup sa atin na okay naman sa kanila, na yung babae nagtatrabaho, si lalaki ang nasa bahay. Pero meron mas marami rin, parehong nagtatrabaho. Ayan. Tapos aalis ng bahay, madilim. Tapos uuwi ng bahay, madilim na rin. Ibig sabihin sa sobrang traffic, ayan, pagpasok sa trabaho, sa opisina, talagang ganun ang nagiging sitwasyon natin. Tapos ang dami pang nangyayari, ang daming sinusubaybayan. Sabi naman ng iba, mabuti na lang, naaaliw tayo. Ayan, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa politika. At itong inaasahan, itong inaabang-abangan na trial of the century ba ito? Pwedeng tawagin? Itong paglilitis kay VP Sara. Mamaya kuha nga tayo ng update. Bakit ang mga taong tulad nitong sheriff sa Davao na 15 years ago nung mangyari yon, patatawag pa? Anong kinalaman nun sa pagiging sa mga offenses ng isang impeachable official dito sa puntong ito ni Vice President Sara Duterte na naging Vice President lang, dito lang mga nakakaraang taon lang. Ayan, lilinawin po natin yan. 6 na minuto na lang o 7 minuto na lang. Ay hindi pala, 5 minuto na lang. Alas 7 na ng umaga. Itimang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Matutuloy na kaya ang kinasasabikan, ang kapanapanabik, ang inaabangan na paglilitis? Trial of the century. Pwede bang tanawagin ng ganun yan? July 6. Natapos na raw po ang pre-trial conference. Nakakala nung iba magiging puro pre-trial na lang ang mangyayari. Pakuha nga tayo ng update mula sa isa sa mga miyembro ng prosecution. Ang kongresista mula sa 3rd District ng Maynila, Congressman Joel Chua. Kong Joel, magandang morning! Si Ka Jerry po ito, kasama ko po si Kisses dito. Ay, magandang umaga, Ka Jerry at Kitty. Kisses. Si Kisses po ito. Ay, hello. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. At least, finally, natapos din ang pre-trial conference, Kong. Opo, dahil po sa dami ng dokumento na pinamarka, kasi po kung sa amin po, sa panig po namin, may mga 4,000 dokumento sa confidential. Wow! Grabe pala. Po. Kaya lang po, dahil ayaw po ng defense, kasi may mga common documentary evidence po kami. Sana, nire-request namin, doon na lamang pare-parehas ang marking. Pero gusto po nila separate may bukod marking po. So, yung 4,000 po, naging 8,000 dokumento po. Kaya pala. Parehas lamang po. Na doble. sa testigo, ilan ang testigo ng prosecution? Well, doon sa testigo, hindi naman po marami. Kasi po, kung titignan po ninyo yung kanilang pre-trial order, kulang-kulang 100 po yun kung titignan po ninyo. Kasi may mga reservation po sila, pero hindi po nila binabanggit kung ilan po, kung sino-sino po in particular. Pero may mga reservation naman po sila. Pero alam po ninyo, hindi naman po kasi doon nagtagal sa testigo. Nagtagal talaga tayo doon sa pagmamarka sa documents. Ang sa prosecution kong Joel, ilan ang witnesses na nakalista para sa prosecution?
Kung hindi po ako nagkakamali, mga 57. 57. Tapos ang defense, Pero hindi naman po ibig sabihin nun, lahat naman po yun ay isasalang. oo. So, normal Parang po kasama na kasi din yung reserba, ganon. naglalagay ka na po dyan ng mga reserba just in case na kailanganin. Mas maganda na po yung sobra kaysa po kulang. Oo. Dahil pagka hindi po ninyo ito nailagay, Wala na. eh, Hindi na pwede. wala na. Hindi na po ninyo eventually biglang na-realize ninyo kailangan pala ninyo itong mag-corroborate sa mga testament, sa mga salaysay. Hindi mo hindi na. opo. Kailangan po ay kahit reserve ay nakalagay ang pangalan. May mga reservation po kasi na hindi naman po nailagay pero ilalagay mo lang yung purpose ng reservation. Okay. At ganon din sa defense. Opo. Kung saan po yung departamento na kung saan sila na nakalagay. Oho. Eto ho, nabanggit na ho, lumabas na sa mga pahayagan din ngayon, nakasama sa witnesses ng prosecution yung sheriff ng Davao, yung sinapak ni VP Inday na mayor pa ng Davao noon. Ang tanong ho bakit yung nangyari 15 years ago ay uungkatin ngayon sa impeachment ng Vice Presidente? Go ahead po, Kong Joel. Well, hindi ko po pwedeng i-divulge yung kanilang purpose. Dahil unang-una po ay ayaw naman po namin, ako po ayoko pong pangunahan yung lead counsel po yan po sa threat. Pero meron po yung purpose. Kung bakit. May purpose. Hindi ho ba ano yan, bagay na nangyari nung hindi pa naman impeachable official si VP Sara? Meron lamang po sigurong gustong i-prove o patunayan. Dito ho sa nabanggit din si Mary Grace Piatos, na alam naman natin na non-existent yung taong ganon. Paano ho yan? Inilista ng prosecution yung pangalan niya as witness. Kung lumutang po siya, kasi sinasabi po nila, si Mary Grace Piatos po ay totoong tao. So kung hindi po siya lumutang, so tama po yung teorya namin na bogus po si Mary Grace Piatos. At pag lumutang naman po siya, pag may lumutang, sabi nila, kapag may lumutang, that's the time na pwede po namin siyang tanungin. Oo. At kung halimbawa may lumutang na magpakilalang Mary Grace Piatos at sabihing alias lang yon dahil confidential informant nga, gumamit ng ibang alias, tatanggapin niyo ho yun? Tatanungin na po namin siya. Doon, may magkakaroon na ng chance na matanong. Magkakaroon na po ng chance para siya po ay matanong. Okay. So may possibility, sir, na yung Mary Grace Piatos na kanilang palulutangin ay baka sabihing alias lang, ganoon na? Titignan po natin kung ano po yung magiging tugon ng depensa dito. Ito ho pala, may nabanggit pala dito na itong si Abe Andres, former Sheriff Abe Andres, ay kaya ipatatawag ay to testify for the tendency to inflict violence ni VP Sara. So, may purpose po yan. Yan po yung purpose. Ito nga yung purpose. Nakalagay po dyan. Opo. Okay, ngayong natapos na ang markings, ano pong susunod, Kong Joel? Well, antayin po natin kasi kahapon may mga nakabinbin pa po kaming motion sa ating pong impeachment court. Bagamat hindi po kasi po ito ma-aksyonan ng clerk of court, no? Dahil tanging impeachment court lamang ang action dito. Tatlo po, kung hindi po ako nagkakamali, tatlo po yung nakabinbin na motion. Isa po dito yung paggamit po ng Pilipino na lengguwahe sa impeachment para po mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Isa po sa motion din po namin ay yung pagbubukas po ng box. Maalala po ninyo yung BIR kung binigay sa amin pero box lamang po ito, hindi po natin nabuksan to. So isa po yan sa mga motion na amin pong inaabangan at sana po ito po ay masolusyonan ng ating impeachment court bago po magsimula ang impeachment trial o yung first day po mismo ng impeachment trial. Ganun po ba? Kailangan ho bang desisyonan na kaagad ngayon yon bago ang trial proper? Kasi po,
Para po masama rin po namin sa marking. Baka po mamaya, pag nagsara na po yan, hindi na po namin maasama sa marking. Paano po namin magiging parte po ito ng aming ebidensya. Kaya nga po, since hindi naman po ma-resolve pa to, sa hapon nga po, sa amin po, ang gusto po sana namin, ay pati yung box mismo mamarkahan na. Kung hindi man lamang yung loob, at least yung box mamarkahan. Subalit, ang sinasabi po ng depensa, ay magbibigay muna sila ng kanilang written comment tungkol dito. Kaso ang sa amin naman po kasi, baka mamaya hindi po tumasama, hindi po kami masisisi, hindi po sa amin sasabihin na hindi ninyo isinama yan. Kasi at least nandito po yung aming intention at si Chair Jinky naman po ay nagmanifest ng kanyang reservation. So linawin natin sir, by Monday, possible po na meron pang ilang mga dokumento na itutuloy ang pagsasaayos para do sa pre-trial. Ibig sabihin, hindi pa talagang lubusang tapos itong pre-trial po natin. Well, basically tapos na, kaya lang meron pa pong natitirang mga dokumento na hindi na mamarkahan, which is ito nga pong laman ng box. Yung laman ng box, ano? At ang hindi natin at hindi paano ba, kailan ba natin masasabing talagang tapos na ang pre-trial conference? Nasa pag-action po yan ng ng Clerk of Court. Ng court. Hindi po kasi makakapag-desisyon ng Clerk of Court. Tanging ang impeachment court lamang po ang magdidesisyon nito. Kaya ninote po nung Clerk of Court ng aming mga manifestation, mga motion. Kailangan ba silang mag-convene bago desisyonan yan, Kong Joel? Well, yun po yung dapat po. Mas maganda po na ito po ay mapag-aksyonan po ng mismong impeachment court, which is ang composition po yung ating mga senator judges. Oo, at yung issue ng threshold sa pag-convict o pag-acquit ng isang akusado, kasama na ba yon? Na-resolve na ba yon o kasama ba yon sa gustong ipa-resolve kaagad before the impeachment trial? Hindi pa rin po ito na-resolve hanggang ngayon. But sana po, ito po ay ma-resolve. Any event po, kami naman po ay naghahanda para po sa, kung mabibigyan po kami ng pagkakataon na mailatag po ito, kami po ay confident na whether 13, 14, 15, 16, basta't mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ang aming ebidensya, kami po naniniwala na makakuha po kami ng numero. Okay. Seryoso ba kayo doon sa wikang Pilipino? Hindi ba tayo mahirapan doon dahil hindi tayo nasanay na may trial o may proceedings na purely Filipino Well, kami naman po ang request namin Filipino-English para po mas maunawaan po ng kasi ito, maalala po niyo, open to public po ito. So, marami po sa mga kababayan natin na matagal na nag-aantay po dito. At ang isa nga naman po sa talagang purpose nitong impeachment, makita po ng publiko yung trial nito. Kaya po ito binuksan sa publiko. So, pero ito naman po bubuksan natin sa publiko, tapos hindi naman po nila naintindihan. Edi wala rin pong saysay. Pero sa kabila ho ba, Kong Joel, nitong mga iniintay pa natin na masolusyonan dito sa pre-trial na ito, dito sa mga resolution nyo po na ipinasa, tawag dito, yung impeachment po ba, proper trial, ay possible pa rin po ba sa July 6? Sa ngayon, yung pa rin po yung petsa, wala pa rin pong pagbabago. At inaasahan po namin na ito po ay magtutuloy-tuloy. Posible rin naman po na dito po sa pagbukas po ng impeachment sa July 6, dito po ma-resolve ang mga motion namin pong inihain. Opo. Panghuli na lang, Kong Joel, naka-ready na ba ang isusuot ninyo sa July 6? ano ba isusuot? May uniform ba kayo? Kadalasan naman po sa mga court, yung regular na barong, long sleeves at saka Americana. Okay. Wala kayo usapan ganito ang suot natin susunod na araw ganito naman. Nag-uusap-usap din naman po kami. Tingin ko mas maganda at marami sa mga opinion namin ay mas maganda na nakabarong kami, medyo mas relax.
Opo. mas relax po. Handa na ba yung yung prosecution, sir? Kasi nung nakalipas, nagkaroon pa ng practice. Nakailang practice ho ba? Marami naman po. Pero siyempre, alam naman po ninyo na pagdating naman po sa actual trial, iba po talaga yung mga nangyayari sa actual trial dahil hindi mo rin naman alam kung ano yung mga itatanong nung ng panig. Dapat talaga gumagawa ng ganun eh. Okay, Kong Joel, thank you sa update. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Kong Joel Chua mula sa 3rd District ng Manila, isa po sa mga miyembro ng prosecution panel sa impeachment. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Friday, June 26, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pre-marking ng mga ebidensya sa pre-trial natapos na impeachment trial. Inaasahang masisimula na sa July 6. Binugbog na sheriff, aide ni VP Sara Mary Grace Piatos kabilang sa mga ihaharap na testigo sa impeachment trial. Suspect sa bantang copycat mass shooting sa isang paaralan sa Leyte, mahilig ding maglaro ng gore box. Mga bangko sa Pilipinas nahaharap sa panganib ng bad loans o hindi nababayarang utang ayon sa Fitch Rating. Estudyante binarel matapos ang graduation sa Davao de Oro. Guro sa isang paaralan sa Parañaque kinasuhan na sa pag-aabuso sa mga estudyante. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po Kisas Habson. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:16 ang ating oras. This time, mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Uy, may nanalo na! Paringat, go! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Jessica D ng Ideal Vision. Nakatutok pala si Doktora ngayon ha. Doktora Jessica D, eto si mother namin dito, sinawaan na sa kanyang pagpaparinig sa inyo. Nawala na yung mga story niya, mga kwento niyang sumasalamin. Wala na akong nababasa ngayong sumasalamin. Doktora Jessica D, nagpaparamdam lang si mother namin, si Malu Cabral. Ayan. Birthday pala ni Colonel Sam Sagon. Colonel Sam, happy birthday! At ganun din kay dating PMA Superintendent CJ Cartojano. Ayan. Sir CJ Cartojano, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Ayan. Eto na si Sherwin dyan sa Maricaban, Pasay. Sherwin, go, go, go! Dahil magsisimula ng impeachment, ito ay I welcome everyone and all the order of the court. Yan. Ayan. May gable na tayo. Sakit. Bakit naman sa sarili mo ipinukpok ka? Hindi sa mikropono. Ay, ayun pala. Order in the court. Ayan, oo. Isang chicken joy. Ay, hindi pala.
Ito kasi yung tinda ni tatay, yan, yung mga logo. Ano ba? Yan, May panindang mga laruang hinanginan. Ano ba yan? Pang salbabida? Lobo, may salbabida, may Peppa Pig. May Ano yung mga spider, gumagalaw-galaw sa ilalim na yon? Ito mga iba-ibang kulay ng sisiyo. Yan, no? Tignan mo naman, Mga mamili ka ng sisiw. kulay. At nakakita ako ng violet na sisiyo. Bakit? Nakakita ng kulay. Ano ba Violet yan? na Bakit sisiyo. nagkaroon ng kulay? Mukhang pininturahan Pabunot. Hindi ito pabunot. Ito yung benta na 35 isang sisiyo. Mga alagang pambata na kapag lumaki yung sisiyo, magiging puti din yung balahibo niya. Ba't nagkaroon ng kulay? Anong ginawa nila? Paano ginawa? Binababad ba to? Ang alin. Ang alin? Hindi po. Mamamatay sila pag binababad. So dapat spray. In-spray yan. Spray lang. Anong ipinang-spray? Anong ipinang-spray? Anong pinang-spray nyo po dyan? Jobos? Jobos yata. Jobos. Yata. Kasi nauna pang Jobos. Tapos ang mga panindang yan eto ang may gawa. Kasi tatay pangalan nyo? Claudio Matavia. Tatay Claudio. Ako naglilipot sa Maynila, kaya lang hindi ko na makaya eh. Nahapo ako eh. So dito na kayo Sa pumuesto na lang dyan. Sa mga tabi-tabi na lang. Pinapayagan naman kayo dyan. Ang sawa ng Diyos po. Okay naman. Nahihirapan na po ako eh. Gagamot po ako eh. Dapat talaga na lang, sa isang lugar na lang. Magpwesto na lang sa isang lugar. Magkano ho kinikita nyo sa isang araw? Barangay. Opo, pasalamat nga po ako. Ako napili eh. Wala na akong panggamot eh. Maayos naman kita. Wala nga po, matumal. Hindi ako makapaglibot eh. Mas maganda ang benta pag nakakapaglibot, ano? Oo, nakakaabot po ako ng Maynila eh. Kapag ako, dito lang, wala. Ang kainaman yan, dahil kayo ay pumuesto lang dyan, nakita kayo ni Sherwin. Suswertehin kayo ngayon sa araw na to. Dahil mahilig siya makinig sa DZRH sa kanyang radyo. Lagi po ako nakikinig kay Anthony Taberna sa kay Jerry Baha po, kay Katonying. Anong gamit ninyo sa pakikinig? Dos po. Anong gamit Radyo. ninyo sa pakikinig? May radyo kayo? Transistor radio? Ayos pala eh. Tuwing sa 6 hanggang alas 8. Ayun, ayos. Dos por dos. Diba? Dahil paborito mo ang 2x2, eto meron kang 1,000. Yehey! Salamat po na marami. Sa dos por dos. Sa kay Katonying ng DCRH. At kailangan masagot nyo rin ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Struck po. Struck! Struck! Ayun, galing. Dahil may struck ka sa Sunmax ng Astron, ang pinakabagong solar-powered na medium component. At sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre bangong ka-bloom ang hatid sa inyong mga damit kapag inanlawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at babanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. Salamat po na marami. Congratulations! Sir Anthony Taberna at kay Jerry Baha. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At mamaya nga pala dyan sa DCV Terminal, dyan sa may Barangay 146 sa bahagi ng sa Don Carlos, Pasay, mamimigay tayo mamaya ng papremyo sa ating mga katoda para sa Toda Max promo. Toda Max! Kasama naman ang Pride Detergent, Calamansi, and Jasmine. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! At sa mga taga-subaybay natin dyan sa Maricaban, Pasay, swerte kayo at nadalaw kayo ng ating malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Uy, ilang araw na lang pala ang natitira dito para makapag-submit ng entries dito po sa PAGCOR Photography Contest 2026 na may temang Kids at Play. Nalayunin ng PAGCOR po na maipakita ang mahalagang aral na nahuhubog
sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Hanggang at 30 na lang, Kisses, itong pagsasubmit ng entry. So hanggang Martes na lang. Next week na lang. Oo. Ito ho'y merong, ito'y open for Filipino photographers age 16 and up. Ayan ha. Meron hong 3 categories, conventional, mobile, and drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya maaaring mag-uwi ng premyong hanggang 100,000 pesos. Ayon po kay Chairman Al Tenco ng PAGCOR, ang mga tradisyonal na larong pambata hindi lamang nagbibigay saya, kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pa hinihintay ninyo? Ikwento na eksenang nagbibigay buhay at saya sa sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larong o mga larawang likha ng inyong mga kamera. Para sa kompletong detalye, puntahan ninyo ang PAGCOR Photography Contest 2026 website. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Friday na. Kaya yung iba talagang feeling pagod na. Pero yung iba naman, kahit na hindi naman nag-exercise o walang ginagawa, parang pagod na pagod ang katawan. Trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan, kahit nakailang kape na, parang kulang pa rin. Diyan po pumapasok at makatutulong ang Ultima. Hindi lamang po ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals and Korean Panax ginseng para tumulong suportahan ang energy and performance ng ating katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mo ng extra support sa inyong active lifestyle, Ultima, the power to do it. Available sa mga online shopping platforms at sa mga leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Isang high school teacher sa Parañaque ang inareklamo ng acts of lasciviousness at paglabag sa anti-child abuse law dahil sa manoy pang-aabuso sa kanyang mga estudyante. Ito na yung mga nirarally nitong mga nakakaraang araw, Kisses. Ayon sa Southern Police District, nagugat ito sa mga natanggap nilang sumbong sa kanilang public complaint hotlines at ilang social media posts na nag-uudyok sa mga otoridad para maglunsad ng investigasyon. Tumanggi ang SPD na magbibigay pa ng dagdag na detalye hinggil sa kaso at hindi rin pinangalanan ang sangkot na guro, gayon din ang mga biktima nitong estudyante. Hit ng pulisya, nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ng mga biktima at nakausap na rin nilang school administrators at mga opisyal ng DepEd para beripikahin ang nasabing usapin. Ito ho yung may nag-viral pang video dito At mukhang doon sa video, sa isang video na nakita ko, Kisses, yung mismong yung bata. Oo, ang yung nagbi-video. Yung lalaking bata na ang nagbibideo habang may ginagawang kalasuan sa kanya, yung lalaking teacher. Ayun. Ang tanong lang, kasi sabi, hindi lang naman daw isang teacher yan, bakit iisa lang yung kinasuhan? Ayan, oo. So, antayin natin ang action pa ng kapulisan. At syempre, ng eskwelahan. Oo. Sugatan naman ng isang college graduate matapos na barilin sa mismong araw ng kanyang graduation sa labas ng paaralan sa Pantukan, Davao de Oro. Nangyari ang insidente dakong 1:00 ng hapon kahapon matapos dumalo ang biktima sa kanyang graduation ceremony. Batay sa police report, ay pasakay na sa kanilang sasakyan ang biktima at ang kanyang pamilya ng ratratin ng suspect na sakay naman ng minivan na walang plaka. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ng kalibre 45 baril ang biktima habang ligtas naman ang kanyang pamilya. Patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng suspect at sa motibo sa krimen. Naagapan naman ng mga otoridad ng isang planong copycat mass shooting sa isa pang paaralan sa Leyte. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, isang 14 anyos na estudyanteng nagngangalang Jasmine ang nagbanta ng pamamaril at pananaksak sa Tolosa National High School. Nabisto ang plano ng grade 10 student sa tulong ng tip mula kay Senador Bam Aquino. Kwento ni Remulla, nagbanta ng karahasan ang mag-aaral gamit ang maraming dummy account sa social media hanggang sa matunton ito ng CIDG. Pero nang siyasatin, wala namang access sa baril ang bata maging ang kanyang mga magulang.
Just Pro at lulong din sa online game na Gorebox ang 14 anyos na estudyanteng nagbanta ng pamamaril at pananaksak sa isang high school sa Tolosa, Leyte. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kapareho ito ng 2 minor de edad na sangkot naman sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na mahilig din sa nasabing laro. Gayunman, naniniwala ang mga investigador posibleng ginaya lang ng suspect na tinukoy sa pangalang Jasmine ang nangyari sa Tacloban matapos itong mapanood at mabalitaan. Nilinaw naman ni Remulla na walang rehistradong baril ang pamilya ng dalagita. Binigyan din ng DILG Secretary dapat lang na permanente ng ipagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang Gorebox sa bansa. Susunod! Tito Boy! Sino itong sumisikat na aktor na ibinuking ni Morley Hala. dahil nagpapanggap daw na matangkad? Nagsusuot lang pala ng elevator shoes kaya mukhang matangkad. Sumisikat na aktor. Parang may heels. Oo, merong kaya daw ngalay na ngalay lagi ang paa. Ang binte. Sino yan? Yan ang ibubuking ni Morley at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:35. This time check. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ipinatupad na ng Senado ang 3 buwang suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada simula nitong Lunes. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., suspendido si Estrada sa pagganap sa kanyang tungkulin bilang senador at suspendido rin ang pagtanggap nito ng sweldo at iba pang benepisyo. Gayunman, sinabi ni Bantog na kahit suspendido ang senador, bukas pa rin ang kanyang tanggapan at maaari pa rin ipagpatuloy ng kanyang mga staff ang kanilang trabaho. Iniutos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension kay Senator Jinggoy kaugnay sa kinakaharap nitong kasong graft na may kinalaman sa mani pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Yes, the Senate President officially notified the Office of Senator Estrada that the suspension order issued by the Sandigan Bayan will be implemented or was implemented beginning Monday, June 22. So suspended lang yung mga benefits? Yes. Yes. So ano masususpend, sir, particularly? Ang ano naman dun sa suspension is that is suspended from performing the functions of a Senator of the Republic. Samantala, posible pa rin na masunod ang Senado o ng Senado ang pagsisimula ng trial proper sa impeachment case ni VP Sara sa July 6. Pero aminado si Senate Impeachment Court Secretary Renato Bantog, mahigpit na ang timeline dahil umabot na sa ika-4 na araw ang pre-trial conference, partikular sa pagmamarka ng libo-libong dokumentong ebidensya. Sabi ni Bantog, minamadali na ng prosecution at defense panel ang pagmamarka ng mga ebidensya upang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o sa Martes sa susunod na linggo. Kapag nailabas ang pre-trial order, bibigyan ng magkabilang panig ng 3 araw upang magsumite ng kanilang mga komento bago tuluyang magsimula ang paglilitis. May follow-up tayo dun sa nasunog na Eastwood Olympic Heights Tower na nitong mga nakakaraan umaapila yung mga nabiktima dyan. Sila yata yung parang kino-cover up daw. Ang dami palang mga nasugatan at mga na-ospital. May mga na-ICU pa. Alamin natin ang follow-up dyan ni RH5, Val Gonzalez. Come in, Val! Jerry at Jesus, hindi paligtas kaya't hindi pa rin maring bumalik ang mga residenteng nakatira sa nasunog na Eastwood Olympic Heights Tower 3 Condominium na matatagpuan sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Ito, Jerry at Jesus, ang impormasyong nakuha ng DZRH News sa isang bombero na miyembro ng Bureau for Protection 1 linggo matapos sumiklab ang malaking sunog sa 29 na palapag na gusali. Ayon sa source ng DZRH News, ito'y kahit na nakapag-issue na ng Property Recovery and Clearing Permit ang Quezon City Fire Department noong araw ng Martes, June 23. Kailangan pa raw kasi ng report at approval na manggagaling
sa third party entities na requirements na magkukumpirmang safe ng matirhan muli ang 25 taong gulang na gusali. Batay sa initial na record ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO, aabot sa 36 na katao ang nasugatan. Dami. Dahil pala, no? Madami, Jerry. Ang mga ito ay dinala doon sa iba't ibang mga pagamutan pero wala pang final report dito hanggang sa ngayon. Kaya nga Quezon City Fire Department may nagrereklamo nitong mga nakakaraang araw, may mga na ICU daw diyan eh. Ibig sabihin may mga nasa critical condition. Oo, correct. Oo, Jerry, meron pa ngang isang taon, may 7 taon doon sa isang hospital pa lamang. Sa isang panayam naman sa media, Jerry, una nang sinabi nitong si BFP spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo, na ia-apply nila ang umiiral na Republic Act 9154 o ang Fire Code of the Philippines kung mapatutunayang mayroong kapabayaan o lapses sa panig ng pamunuan ng Eastwood Olympic Heights Condominium. Ayon kay Arroyo, kabilang sa tinitingnan ngayon ng mga arson investigators kung bakit hindi gumana ang exhaust fan sa itaas ng gusali at kung nag-function ba ng maayos ang fire sprinkler system. Bago mag-alas 7 ng umaga nung araw ng Huwebes, June 18, nang sumiklab ang sunog na tumagal ng mahigit 4 na oras. Una nang nag-viral, Jerry, doon sa social media. Ito yung tumawag sa DCRH News. Itong si Sarah Neri, na marami ang mga biktima na nasa iba't ibang mga pagamutan na napapabayaan at hindi nabibigyan ng tulong at intervention mula sa Quezon City government at yung karamihan sa kanila ay hindi pa rin nakakausap o nakukuhanan ng pahayag ng Bureau of Fire Protection. Sabi ng uploader, kasama sa mahigit 10 biktima, ang isang taong gulang, 7 taong gulang na mga paslit at ilan sa kanyang pamilya nakasalukuyan pa rin nasa intensive care unit ng isang hospital. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 12 minutes, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 8. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, inatasan ng Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na sagutin ang reklamong obstruction of justice na inihain ng Tindig Pilipinas. Sa kautusan, inatasan ng Preliminary Investigation Administrative Adjudication and Monitoring Office ng Ombudsman ang mga respondents na magsumite ng kanilang counter affidavit at mga ebidensya sa loob ng 15 araw. Babala ng Ombudsman kung hindi makapagsusumite ng counter affidavit ang mga respondents sa itinagdang panahon, didesisyonan na ang reklamo at wala ng karagdagang pleadings o dokumentong tatanggapin. Pumalag naman si Senador Kiko Pangilinan sa mga kumakalat na maling impormasyon hinggil sa Juvenile Justice Act. Ayon kay Pangilinan na siyang pangunahing author ng naturang batas, walang katotohanan ng impormasyong hindi maaaring ituring na criminally liable ang mga menor de edad na nakagawa ng krimen. Pinuna rin ng senador ang iginigiit ng nakararami na ang Juvenile Justice Act ay nagbibigay daan lamang para makatakas sa batas ang mga batang kriminal. Giit ni Senador Kiko, ang ganitong kasinungalingan ay nagdadala sa kapahamakan sa mga pamilyang Pilipino at inilalayo lamang nito ang galit ng taong bayan sa mga totoong problema gaya ng mga armas na napupunta sa maling kamay, mahinang pagpapatupad ng batas at kakulangan ng suporta sa mga paaralan at komunidad. Naghain ng panibagong cyber libel complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at sa tinaguriang 18 Maleta Boys.
Kaugnay ito sa sinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng grupo ng nooy Senate President Cayetano noong June 4, kung saan ay muling inilutang ng mga dating bodyguard ni Zaldico ang mga aligasyong tumanggap si Trillanes ng mali-maletang pera. Ayon kay Trillanes, isinama niya sa demanda sina Cayetano at Marcoleta dahil sila ang nag-ayos at nagdikta ng mga kasinungalingan sa mga testigo. Nagbabala rin ito na paulit-ulit niyang kakasuhan ang mga ito bawat okasyon na magpapakalat sila ng kwento dahil katumbas ito ng isang count ng cyber libel. Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Dating Senador Antonio Trillanes. Posible naman na maharap sa mas mataas na panganib ng bad loan so hindi na babayarang pautang ang mga bangko sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ayon sa Fitch Rating, ito'y dahil maraming bagong consumer loans ang walang collateral. Bunsod nito, ibinaba na rin ng Fitch ang inaasahang loan growth sa banking sector ngayon sa 9% mula sa dating 12%. Kapag bumagal ang paglaki ng kita ng mga mamimili at nananatiling mataas ang inflation, mas mataas at mas maraming borrower ang maaaring mahirapang magbayad. Pinakamalaking pangamba ng Fitch ang credit card loans na halos 3 beses ang itinaas mula noong 2020. Ay! Mon Samson! Ayun. Kumusta ba dyan sa Manila Bulletin? Happy birthday daw sa kanyang anak na si Mary Ashley Samson. Aba, happy birthday, Mary Ashley. Wala ba tayo dyan? Si Engineer Carlos John Mercado ay birthday din daw ni Nap Rivera. Nap! Oy, Nap! Mga naman, tatahi-tahimik ka. Birthday mo pala ngayon, ha? Si Nap ay taga dyan sa Smart. Ayan. At sa Smart. Wala ba tayong libreng load dyan? Yun. Congratulations nga pala sa bagong graduate dyan sa Toronto, Canada. Uy, Toronto, Canada. Secondary level ang pag-graduate nitong si Precious Ziara Mamuwad. Binabati siya ng kanyang tatay, si Mr. Filemon Mamuwad. Ayan. Professor Alex Barros, diyan naman sa Vancouver, Canada. Ayan, lagi nakasubaybay. Tsaka si Johnny Santos. Aba, tinan mo nga naman. Wala ba tayo dyan? Puro Canadian ang ating At si Kuyang Jerry Haspio, diyan sa Quezon. At si Mr. Cupido Jerry Asuncion. Si Mr. Cupido na nakauwi ka na ba, sir? Wala ka bang uwi galing sa Istanbul? Ayan. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Nga pala, inuulit natin doon sa mga nag-check-in o gustong magbakasyon dyan sa ASEA, sa Subic, Kisses. Nakapunta ka na ba ron? Yes, oo, ang ganda doon. Ganda ng lugar na yon, di ba? Baka madali kayo ng mga scammer. Ginagamit din yung ASEA ng mga scammer. Nagpapanggap na taga ASEA, tapos sisingilin ng bayad. Huwag kayong magbabayad, magpabigay ng pera sa sino mang individual lang. Kailangan doon lang sa kayo makipagtransaksyon sa official website ng ASEA at sa official account ng ASEA. Kayo magbabayad, di ba? Kuyang Rommel Sitin. Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Chery Tiggo REV. Ang Chery Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle na nagkapagtala ng best-in-class fuel efficiency na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Nanguna po ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang
ng plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers, isang full tank at charge. Mayroon din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid na reliable na 7-seater SUV Cherry Tigo REV. Ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Yoo! Kabilis ng oras lalo na pag Friday! Diba, Kisses? Thank you, Kisses! Maraming salamat, Ka Jerry! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!